Sino ba yung nangangailangan ng, insurance, okay? Pero eto may mga bumabati lang sa atin. Kasama natin ngayon si Juliet watching from Hong Kong at si Angkop Bernadette naman ay naghe-hello din sa atin. So hello din sa'yo, Bernadette. Okay, sino ba yung nangangailangan ng insurance? So ito ha, may tanong ako sa inyo. True or false? Kailangan natin ng life insurance habang buhay. Sige nga, sagot nyo nga, true or false? Sasagutin natin yan mamaya. So meron tayong dalawang broad categories ng insurance, ang kinds of insurance. Ito yung life at saka non-life insurance. Sa life insurance, meron tayong term, endowment, whole, investment link. No? Sa non-life, meron tayong medical, disaster or calamity, meron din tayong property, no? Auto, fire or theft, meron tayong accident, merong travel insurance. Ayan ha. So balik tayo sa ating tanong kanina. Dahil gusto natin tingnan natin itong life insurance kailangan ba natin ng life insurance habang buhay? So tingnan nga natin kung may mga sumagot dyan. Oy, ang taray ni Grace. Ang sagot niya ay false. So may tama ka dyan, Grace. So false yan dahil you only need life insurance if you have dependents. Kapag meron kang dependents na less than 21 years old and you have parents who do not have source of income or you have a family member with special needs. Kasi ito ay income replacement. Kapag ikaw ay mawawala, mayroong income na magre-replace para mabuhay yung mga dependents mo. And another thing is, you need life insurance if you have debts that could be passed on to your heirs. Yan, ha? So, yon. So, ang life insurance po natin, meron po tayong iba't ibang klase dyan. Ang gusto ko lamang po dyan ay ang term life insurance kasi ang purpose talaga ng life insurance ay for protection and income replacement. Hindi po siya investment. So, no ako sa endowment, sa whole at saka sa investment-linked insurance. Hindi natin gusto yung mga yan. So, i-kumpara lang natin itong endowment, investment-linked at saka term insurance. So for example, we have the same face amount na 1 million at pare-parehong babayaran natin ito ng within 10 years. Even after 10 years, natin itong babayaran. Let's also assume that you are 35 years old and that the insurance will mature when you reach 65 years old. So that means meron kang 10 years na magbabayad, may 20 years ka na additional na covered, and then after nun ay may makukuha ka pang benefit or wala. So yun yung titignan natin. Ang premium sa ganitong klase ng insurance, 58,000 pesos per year sa endowment, tapos 68,400 sa investment link, and 18,000 lamang sa term insurance. All payable annually for 10 years. Okay? So kung titignan natin dito, i-compare natin yung ating endowment at saka yung endowment at saka yung palitan lang natin 'yan. Yung ating endowment and investment linked. Sorry, endowment at saka term. Okay, so yan na, natin. Okay, yung endowment natin at saka yung term, okay, so 58,000 minus 18,000 will give us 40,000 pesos. So, ito yung tinatawag na buy term invest the difference. So, instead na bibili ka ng endowment na worth 58,000, bibili ka lang nung term, tapos kukunin mo yung diferensya, 58 minus 18, 40,000, i-invest mo ngayon yung 40,000 pesos separately. Hindi siya magkasama, So, ganun din yung gagawin natin sa investment link. 68,400 minus 18,000 will give us 50,400 pesos na pwede nating i-invest separately, So, let us compare it sa endowment muna. Limited term versus endowment. So, let's say 40,000 pesos per year for 10 years at yun yung amount of investment natin. Diba? Remember this? Ito yung tinitignan natin, yung 40,000 dito. Okay? Wala tayong additional investment after 10 years, but we will hold the investment to maturity for 20 years more until we reach the age of 65. Kasi ang assumption natin ay 35 years old tayo. How much will the limited term yield versus an endowment at 4% return per annum? Kasi yung endowment fund, ang mangyayari po dyan, kung walang mangyari sa'yo, by the time that you reach 65 years old, you will get the 1 million pesos.
Okay? Paano naman kung ginawa mo yung buy term and invest the difference instead na kumuha ka ng endowment, okay? So titignan natin dito, no? So sa kung paano natin siya i-compute, yung 40,000 pesos beginning ng year 1, sinave natin siya. So ang balance natin 40,000. By the end of the year, ng year 1, meron na tayong 1,600 pesos na interest no? Coming because 4% yung ating return natin. 41,600 na yon. And then sa beginning ng second year, magdadagdag na naman tayo ng 40,000 pesos. So 81,600 na yung balance natin. Yung 81,600 na ngayon yan, kikita ng 4%, which is 3,264 by the end of the second year. Mayroon tayo ngayong balance na 84,864. And so on and so forth. So kinompute na natin yan ngayon para makita natin siya. So ito yung unang step diyan, which is the pagtitignan natin yung first 10 years na nagbabayad tayo nag-save tayo ng 40,000 pesos, ilalagay natin sa isang investment na 4%. Magiging siyang 499,454 pesos within 10 years. Ngayon, ititigil na natin siya na mag-save tayo at ipagpapatuloy na lang natin yan, hahayaan na lang natin sa investment na yan for 20 years. Hindi na natin siya dadagdagan. Pero kumikita pa rin siya ng 4% per annum. So, magiging magkano siya? After 20 additional years, we will get 1,094,365. So, kung ikukumpara natin at 4% interest lamang sa endowment, makukuha mo lang ay 1 million. Pag 4% rate of return ang ginawa mo yung buy term invested difference, 1,094,000 yung makukuha mo. So, mas okay na ako dito sa buy term invested difference. Kapag paano kung mas mataas mo mailagay, pwedeng makahanap ka ng 8%. Nako, sa endowment 1 million ka pa rin. Pero kapag 8% yung nakuha mo, 2.9 million yan. At kapag 10% ang nakuha mo, 4.7 million yung makukuha mo instead na 1 million lang. Kaya mas okay pa rin ako na dito tayo sa buy term invest the difference. Kasi magpunta ka lang sa Pag-ibig MP2, meron ng greater than 4%. Diyan parati, nasa mga minimum 5%, 5 to 8% yung ating Pag-ibig MP2 in the past 10 years. Okay? So sa investment linked insurance, ginawa ko na rin siya, 50,400, 'di ba? Yung ating available for investment for 10 years. Tapos i-invest natin siya and then after 10 years tigil na pero hahayaan natin siya na mag-earn ulit. Kapag 4% 'yan, ang makukuha mo sa investment linked insurance at ito ay kinote nila sa akin nang tinanong natin sila. Ang makukuha ay 305,000 lamang at 4% rate of return kapag nilagay mo sa VUL or investment linked insurance. Pero kapag ginawa mo yung buy term invested difference, 1.3 million yung makukuha mo. Tapos kapag 8%, 1.1 yung makukuha mo sa investment link, 3.5 million naman kapag sa nag-buy term invested difference ka. Pagka 10%, 2.1 yung makukuha mo sa investment linked insurance, 5.7 million sa buy term invested difference. Kaya kung ako po talaga sa inyo, mag-focus na tayo dito sa term insurance. Okay? So yung pong ating term insurance, ito po ay protection sa emergency, hindi po siya investment, at tayo po ay covered lamang sa specific period kasi hindi natin kailangan na lifetime na tayo ay covered ng life insurance. So for example, ako, meron akong anak na 14 years old na ngayon, and I am 45 years old. Matatapos siya magkolehiyo kapag siya ay 21 years old na. Okay? At pagkatapos niyan, dependent ko pa ba siya? Naku, hindi na. Dapat matuto siyang tumayo sa sarili niyang paa. I have failed as a parent kapag siya ay hindi pa rin kayang tumayo sa sarili niyang paa after na makapag-graduate siya at makapag-aral. So, 21 minus 14, 7 years yon. So, 45 ako ngayon plus 7, that is 52 years old. So, until 52 years old ko lang kailangan yung life insurance. Therefore, I will just get the
term insurance. Kasi yun lang eh. So every year ko yan siya nakukunin until I reach the age of 52. After 52 years old, hindi ko na siya kailangan. Okay? So sana ay malinaw yan sa inyo, no? Ang term insurance, ang ginagawa talaga natin dito, ayan, no, buy term, invest the difference, no? Pinaghihiwalay natin ang pagbili ng life insurance at pag-i-invest para makaiwas sa mataas na fees and commissions ng insurance company, no? Hindi ito produkto na binibenta ng insurance company ha, gagawin mo ito on your own. Yan yung BPID na tinatawag. Isa siyang strategy para masulit ang pera sa pagbili ng insurance at pag-i-invest. Ito ay nagbibigay ng protection at mura ang premium, malaki ang benefit. Yearly renewable or limited pay yung ating gagawin. So yung nauna kong in-example ay limited pay siya, 10 years mo lang babayaran, pero covered ka na until you reach the age of 65. Kaya mas mataas yung ating premium dyan. No? At 35 years old, 18,000 pesos. Pero dito po sa sa term na vanilla lang talaga, no? Sa every year siya na renewable, 6,000 pesos lamang siya per year, no? At 35 years old. Okay? So, lalaki pa ngayon yung iyong available for investment na pwede mong ilagay sa MP2 or a time deposit mo sa mga rural banks o kaya sa mga kooperatiba, no? Pwede mo rin ilagay sa mga socially responsible investments ng SEDPI, ganyan. So, 52,000 pesos versus endowment at saka 60,400 pesos naman sa investment yung magiging investable fund. Okay? Alam nyo, napakamura talaga ng annual premium ng term insurance per million pesos. Kung ikaw po ay 21 to 30 years old, yan ay 5,500 to 6,700 pesos lamang per year. Kaya murang-mura talaga siya, no? 31 to 40 years old ka, 1 million pesos coverage, 5,900 to 8,900 pesos lamang yan. Ano? At kapag ikaw ay 41 years old to 50 years old, ito ay 9,500 to 14,350. No? Actually, ako 45 years old na, no? At ang binabayaran namin doon sa insurance premium namin ay per million, I think is about 9,700 pesos. Okay? 51 to 60 years old ay 15,000 to 21,000 pesos. Pero ang mas pinakamura talaga sa lahat ng 'yan at 'yan ay meron kami dito no sa SEDPI sa mga employees natin. Meron tayong group life insurance 18 to 60 years old. 2,000 to 4,000 pesos lang yung binabayaran natin, no? So tayo nagbabayad ng I think 2,500 pesos. Group life insurance yan, no? Covering 140 lives yata tayo dito sa SEDPI. Mga empleyado lang natin yan. Ano? So, yon. Kung gusto niyo pong malaman ano ba yung mga term insurance ng iba't ibang mga korporasyon no, sa Pilipinas, pumunta lang, mga insurance company sa Pilipinas, pumunta lamang kayo sa bit.ly/terminsuranceph or scan nyo yung QR code na yan para makita ninyo yung listahan. Papupunta po kayo sa website ko. Okay? So yan, napag-usapan na natin yung life insurance. Ito namang non-life insurance. So itong non-life insurance natin, ang mga sumusunod. So merong medical health, mayroong disaster or calamity, may property, auto, fire, or theft, yung under dyan. Mayroon tayong accident, mayroon tayong travel, no, insurance, at yan yung mga examples niyan. Okay? How about ito? Ito lang natin. Kailangan ba natin ng health insurance habang buhay? Oh, 'di ba? Tingnan nga natin ang inyong isasagot diyan. At habang tayo ay nagtatanong diyan, tingnan muna natin. Nung kung dumami ang ating mga kasamahan ngayon, ano? Kasama natin si Neil watching from Hong Kong, si Bernadette nasa Hong Kong din. Si Kevin nagtatanong kung anong insurance yan. Nako, yung term insurance po ay sa lahat ng insurance companies meron sila. Iba-iba lang yung pangalan. Basta ipagpilitan nyo lang no, sa agent ninyo na term insurance ang gusto nyong kunin. Si Kai din, hello din sa iyo. Nasa Hong Kong siya. Grace Ann. Ayan, okay. Ayan. So, nagtatanong sila kung ano yung mga insurance na yun. Actually, kahit ano po na insurance company ang puntahan ninyo, meron sila niyan, no? So punta kayo dito sa bit.ly/terminsuranceph or scan nyo yung QR code na yan. Makikita ninyo ang mga listahan ng mga insurance companies na nagbibigay ng term insurance na
nabanggit ko kanina 'no, kasi murang-mura lang 'yun talaga. So ipagpilitan niyo na term insurance ang inyong kukunin. Okay, sa ating katanungan kanina, kailangan ba natin ng health insurance habang buhay? At ang sagot diyan, 'yan, ang sagot ni Grace ay yes, ni Jim, yes, ayan. So, tama ba ang inyong mga, sagot? Oy, congratulations naman kasi true ang ating sagot diyan ano. So, tama po ang inyong sagot. Kailangan natin ng health insurance habang tayo ay, nabubuhay. Okay. Okay. So, yung, health insurance kasi natin sa totoo lang 'no, yung PhilHealth, yan yung kino-cover niya tayong lahat ng mga Pilipino 'no, through the Universal Healthcare Law. So ideally, yung PhilHealth sana ay sufisyente na 'no, para, ma-cover tayong, lahat ano. Pero, ay naku, meron tayong mga ano ngayon ano, um, ah issue, okay? Yung 89.9 billion pesos na PhilHealth Fund ay inilipat sa National Treasury natin. So kinuhanan ng pera ng ating National Treasury ng ano no, ng central government natin, yung pera ng PhilHealth natin ano. At kung titignan natin dito, masakit siyang pakinggan dahil pag titignan natin no, yung ating National Health Expenditure Program ay 1.44 trillion noong 2023 at ito ay tumaas ng average ng 13% no every year no from 2017. Ibig sabihin niyan nasa mga 12,300 pesos yung per capita no na per capita na health expenditure natin. Ang PhilHealth budget naman ay 53.2 billion noong 2017 no galing sa gobyerno at yung lumaki ito sa 79 billion noong 2023. Ang average growth rate lamang nito ay 6.81 percent no over those the period of years. At para sa akin ay kulang na kulang yaang ibinibigay no. Imagine mo 1.44 trillion yung kailangan natin yung health expenditure natin pero 79 billion lamang yung ibinibigay ng ating gobyerno na tulong no para sa atin diyan. At sabi nga ni Senator Risa Hontiveros no, ay uh, ano 'no, yung, pagsasauli 'no ng, yung pagkuha ng pondo mula sa PhilHealth papuntang national government ay alarming. And this is unjustified because this could potentially compromise the rights and interests of every quality, accessible, and affordable healthcare for each Filipino. Ang sabi naman nung si ano 'no, ng ating, Finance Secretary na si Ralph Recto ay kasi nakatenga lang daw yung perang yun doon sa PhilHealth at pupuwede yang, ano 'no, puwede sanang, magamit pa kaysa magbayad pa daw ng interes at mangutang yoong, Pilipinas. Aba, yun ba yung kasagutan diyan? Kasi para sa akin talaga ay dapat gamitin ng PhilHealth yung pondo niya para pagandahin pa yung serbisyo nito, no? So I say, leave the PhilHealth funds alone. Kasi pag titignan ninyo, no, 1.44 trillion yung ating national health expenditure. Eh, ang naibayad lang ng PhilHealth ay 205 billion pesos. Yung 80 billion, sabihin mo na dyan, no? Yung 79 billion dyan ay galing sa pera ng gobyerno mula sa taxes natin at yung balanse no mahigit 120 plus billion pesos ay galing sa individual contributions natin. Eh bakit naman kukunin pa yung perang 'yan? Dapat na lang ay ibigay na lang no as additional claims para magbigay ng better health coverage para sa mga members natin, no? At ang nakakalungkot niyan ay wala na, may 20 billion na naibalik dun, 'di ba? Nakakaloka siya. So sana lang ay ma-reverse pa natin 'yan ano at ma-call natin ang attention PhilHealth. Kasi kung hindi kayang gastusin ng PhilHealth, eh bakit pa tayo nagtataas ng premium natin sa PhilHealth? Eh, hindi naman pala na ibibigay as benepisyo. Unfair 'yon para sa ating lahat, no?
Kasi sa totoo, ang sinasabi sa Universal Healthcare Law, yung ating kalusugan ay dapat kayang punan ng PhilHealth yon. Eh, Diyos ko naman, magkano lang yung nakakayanan ng contributions natin at subsidy, tapos kinukuhanan pa ng national government natin, ano? So, pag tinitingnan natin yung ating health insurance, dahil kulang nga yung PhilHealth, kumukuha na ngayon tayo ng private insurance para i-top up natin. Eh, ang masakit diyan, habang po tayo ay tumatanda, ay mas nagmamahal yung ating kailangang bayaran dahil mas vulnerable tayo sa pagkakasakit sa ano no kapag tayo ay tumatanda. So, para i-manage natin ang ating health insurance ay maganda na tignan niyo rin baka meron kayong company health benefits at para makabawas-bawas naman so merong PhilHealth tapos yung private insurance na galing sa company mo tapos kung kailangan mo pa edi kumuha ka pa ng additional. At sa totoo lang, meron pa ngang additional na SSS sickness benefit. Pero ito ay pag nagkasakit lang tayo, merong income replacement na hindi naman ganun kalaki. I think maximum ay I think mga nasa 800 pesos yata per day ito. Okay? So, ang magandang gawin natin dahil nga ang PhilHealth ay kulang pa yung nakukuha natin sa kanya. Sa experience namin, yung tatay ko ay kaka-hospital lang niya. Ang natanggal lang sa PhilHealth ay sa total na bill ay katumbas ng 20%, no? Tapos may ano pa doon kasama pa ang senior citizen, di ba? So, talagang ang ginamit namin ay yung personal savings nila para mabayaran yung health expenditure. At marami pong mga Pilipino ay hindi kakayanin yung ganyang gastusin. Okay? Kapag kayo po ay may family history of diseases with high expense, consider po na kumuha kayo ng critical illness rider natin sa term na life insurance natin. Okay? So, tinanong natin ang ating mga subscribers and followers kung saan ba galing ang kanilang health insurance at ang sumagot 979 no ang ating mga respondents at ang una na pinanggagalingan ay PhilHealth lang. PhilHealth plus Health Maintenance Organization ay 18%. So, kalahati ay PhilHealth lang talaga, no? Tapos, mga walang health insurance ay 17%. And then, yung may PhilHealth, HMO, emergency care, plus may emergency fund pa ay 9%. Tapos kapag may PhilHealth, HMO at saka emergency care insurance lamang ay 5%. Ano? So, yon. Iba pang klase ng insurance natin, property insurance, at ito ay kakailanganin mo kapag ikaw ay may bahay, kapag ikaw ay may sasakyan, kapag ikaw ay may business. So, yung properties ng business mo ay i-insure mo yon, no? Para kapag may masamang nangyari, magkasunog, mabaha, ganyan ay meron kang makukuha. No? Sa disaster or calamity insurance naman, I think ito ay para sa lahat din, no? Kailangan natin yan. No? Kasi taon-taon, marami tayong mga kababayan ang talagang nabibiktima ng disaster or calamity. At ang ano po natin dyan, kailangan talaga ay paigtingin natin kasi Philippine Crop Insurance Corporation ay hindi ganun ka-extensive yung kanyang disaster insurance. So para sa akin, lalong-lalo na yung pong mga mahihirap, sana po ay ma-cover sila no ng ating ng ating insurance. Okay? Ng disaster insurance. Property insurance naman natin, okay? Ito ay para sa mga homeowners or car owners. Then sa mga accident insurance natin, kailangan natin 'yan, no, for everyone. At pwede natin itong gawing rider, no, sa term insurance natin kapag tayo ay kumukuha niyan. Travel insurance naman, tayo ay kukuha niyan. Katulad ako, meron akong travel insurance. Nandito ako sa Bahrain ngayon for business or leisure travelers at saka kapag kapag tayo ay mga OFWs at umuuwi sa Pilipinas, kailangan natin 'yan. Okay? So, yan po ang ating talakayan tungkol sa insurance. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro. Nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.